Double edge ka naman. Trabaho lang po. Opo. Ibigay na kayo yung pangalan sa hindi na ako wala. Wala naman ako ba? Kaya lang Magandang hapon po sa ating kagalang-galang na Vice Mayor, Dayan Beltran, and the rest of the SB officers po. Magandang hapon po. Pinambitas ko kayo maglalala dahil meron yung katanungan yung mga sa kanyang Biden. Sa sports card. Sige, Biden. ako, yung gagalapin niya, no? Yung paligid lang naman ng SK. Wala kasi si SK, tatanungin sana namin. Ako. Yung pong... Ako. Hindi pa ibigay. Ito po yung may age bracket po ito. Nung una ko ata parang binago nyo, binabaan nyo. Anong age bracket po ito? Sige po. Siyempre po sa youth and development tayo, so sa batas po sinasabi 15 to 30 talaga. Pero during the meeting po with SK Federation and the Local Youth Development Council, it was agreed po, and in writing po siya, no, and in writing po siya, kung kailangan niyo po yung kopya, nasa amin po yun, it was agreed that yung age na po na maglalaro sa ating paliga ay 15 years old to 35. Noon po kasi 15 to 40. So, nag-add po ng 15. Ito po yung programa po nyo at ng ating SK President? Yes po, including po yung Local Youth Development Council or the LYDC po. So, may karapatan yung SK President bilang isa sa mga organized nito kung sinong iimbitahin? Ganun po ba yun? Yung po sa pag-iimbita naman po ng guests natin during the opening po, syempre po una, may karapatan po dito ang SK Federation. Tapos po syempre, yung pondo po natin, remember yung pondo natin ay manggagaling po sa ating munisipyo. So definitely po, it is the LCE has the authority po to design also or agree upon dun sa sino po mga guests na iimbitahin. Andun na nga po tayo. Pero ito po yung binuo itong sports na para po sa nasasabi namin kabataan. Po'y pinabana para po pangunahan ng ating SK President. Ganoon na rin po sa opisina nyo. Sino po mga lahat gumawa po ng mga program? Ano po? Mga programa po na ganito, yung schedule, yung program sa... As to the flow po ng program ay kami po ang nag-design yung Local Youth Development Office po kasi po kami po yung naatasan sa mga ganyan na logistics. Pero po, syempre, kapag gumagawa po kami ng mga invitation ay kailangan pong ang approval po ng flow ng program ay from the mayor and then sinasubmit din po namin kay SK President. So, silang dalawa po ang magdi-decide ng mga may imbitahan. Kami naman po, susunod lang po kami kung ano po yung kanilang input. Natakunta po nun, parang napatawag niyo pa si Consero yun. Yes po, tinawagan ko rin po si Consi Oyo nun kasi may mga concern po kami doon po sa pondo. Kasi nung una po, pasensya na po kayo, bago po kasi ako sa NYDO at dinatnan ko po yung budget nito. Nung gumagawa po kami ng proposal, na-assume na nagkamali pa ako ng estimation na kala ko po kukulangin tayo sa pondo sa pagpapasweldo ng mga magpapacilitate ng games. So, ang sabi ko po doon sa GC ng SK, sabi ko sa kanila na in-extend natin yung dates ng submission ng mga entries ninyo, pero ililimit lang natin sa 35. Ba't ganun po yung naging call ko bilang gumawa ng proposal? Kasi po, kapag sumobra pa po kami, wala kami ipapasweldo dun sa mga facilitators. Pero nung nag-usap po kami, hiningi ko po yung advice ni Consi Oyo, kasi siya naman po yung sa Committee on Sports. Sabi niya po sa akin, Lala, okay lang yan. Sabi niya gano'n, magkakasya yan. So, binawi ko po yung directive. Kasi marami pong nag-react na mga SK SK officers. Sabi po nila, bakit ililimit natin? So, finally po, binawi po namin yung directive na yon. So, lahat sila ay pwede na mag-entry kasi kasya naman pala yung pondo po na nakakasya. Apo, lastly po, madam, kasi po ang pagpulot, yung naisipan nga ng Pangulong President SK na
naisip niya kung sino dapat na ilagay sa programa. Ngayon, pinabot, tapos may lumabas na blanco. Siyempre, in part naman ng parang yun ang ating hindi naging maganda yung pinalabasan nun. Kasi pinalagay yung pangalan, tapos pinabot. Tapos may palibago pa ng nagawang imbitasyon, naging blanco. Yun lang naman din at sa programa ng LYTO na kasama nga ang ating SK President. Doon naman po sa part na yun, nung time na sinabit kasi namin kay SK, hindi ko po naman po na, ano ba yun? Ang bilis po nung oras lang yung pagitan eh. Kaya hindi ko na project po na naibigay agad yung invitation. Pero nonetheless po, pinatawag lang as employee po dito sa munisipyo. Siyempre gusto ko rin po i-emphasize yun na pag pinatawag po kami, kung may mga ganun po kasi may input din po sila at saka changes, it's beyond the control po ng mga gumagawa ng program. Yung pong invitation. So, nagulat din po kami nung nagkaroon ng changes. Pero, syempre po sa part namin, susundin lang po namin. Parang ganun po na personal po. Kaya bawi bigay pura, lagay pura. Ganun po lang yan. Iba, salamat po. Okay, so sabi meron ng pagkakita ng object sa anong bansa. Bilang sa kanyang bayad pa ng mga kausarian at bayad members. Na may kapangyarihan din naman at nag-approve ng budget po ng LYTO. Kung sakaling meron po kasi ng hilingin na gusto rin ng imbitahin, pwede rin po ba magbigay ng information? Oo naman po kasi po part naman po talaga kayo. Kayo nga po yung nag-approve ng budget po ng LYTO. Kaya lang po, ano ba yun? Ako po ay, paano po ba masasabi yun? Kasi po syempre boss ko rin po kayo, no? O, boss ko rin po kayo, kaya lang po, yung pong, pasensya na po kayo bilang isang empleyado din, baka po yung decision po ng LCD. Sa akin po at sa part ko po. Pero hindi ko po dinidisregard po yung inyong kapangyarihan. Siyempre ang kapangyarihan po ng SP. Yun na po Madam Chair. Ate Lala, tungkol sa nangyari ng announcement na ililimit sa 35. Kasi nakarating po sa akin na at sana hindi naman mangyari. Kaya daw naayos, kulang yung pondo, kaya naayos is mag-aabono ang ating LCE at ang ating SKP. Totoo po ba ito? Nung umakyat po kasi kami ni SK President, ang sabi po kasi sa akin ni Mayor, lalo nagre-react yung mga sa GC. Kasi nag-limit ka pala ng 35. Ako po kasi yung nag-decide noon kasi po bilang ako nagawa ng proposal. Ang sabi ko po kasi sa kanya, po ang projection natin ay magsosobra ang entry. Definitely po wala na kaming pagkukuhanan ng pondo. Kaya po ang nangyari po, ang sinabi po ng ating LCE ay mag-aabono po siya sa kasi SK. Pero nung nakita po namin ni Sir Oyo na okay naman pala, sinabi ko po, nag-report ako na pasensya na kay Mayor, ako pala yung may mali kasi bago lang po ako dun dito sa LYTO. Ang sabi ko po, pasensya na po kayo, mali po pala computation ko, kakasya naman pala according po din kay Consi. Kasi sila po yung ma-experience nun, yung mga pagpapasweldo po ng mga facilitators. Tapos ang sabi pa po kasi ni Sir Oyo, probably hindi naman siya susobra. Kasi ang experience naman po last year, katulad yung volleyball, hindi naman siya nag-exceed sa 35 but only 20 yung entries po. Tapos po yung sa basketball naman, konti lang din po. So ako po yung magte-take ng responsibility na mali talaga yung computation ko. Hina po sa math, social worker. So, in short po ma'am, wala pong mag-aabono? Kami po ni to be honest po, mag-aabono po kami ni SK President at saka ako po para dun sa banda. Yung sa opening po. Opo. Hindi po yun napondohan po. Kulang na po tayo. Nagkulang po yung ating pondo kasi nagkaroon po ng inter-agency. Napakasal ko may photo na hindi kayo mag-aabono. Ay, kapapatawag Last na po. Ma'am Lala, meron na po ba tayong listahan kung ilan ang mga entries kada events? As of today po, ilan na anak? It's yung junior.
15 po yung junior sa basketball. 7 sa senior basketball. 5 po sa table tennis sa volleyball. Tagse-17 na po sa volleyball. 7. Paulit po sa basketball junior Sa and senior. basketball junior po, 15. Tapos sa senior, 7. Tapos sa volleyball naman po, 7 po yung sa men, sa women naman 7. Tapos table tennis, 7 din po sa table tennis. May ML po tayo ngayon additional. Ano lang po, Madam Chair. Thank you. Po, Madam Chair. Ma'am Lala, may coordination po ba ito sa mga SE? Kasi ang observation po namin is marami pong nagpe-prepare talaga, marami naghahanda ng mga team, nagpapatraining, mga nagpagawa na po ng jersey. Pero bakit parang 7 pa lang, parang kukunti pa lang po yung nagre-register, baka hindi ka alam ng iba, automatic registered sila, kasali na yung team. Apo. Bago po kami nagkaroon ng ng announcement ng mga submission, nagmi-meeting po kami. Well-informed po yung mga SK po natin. Ang trend po kasi, lagi daw pong last minute nagsasubmit. Yun po. Yun po yung totoo, yung sabi ng mga staff ko. As per experience po sa kanila. Sa huling mga time ko. Kasi until July 26 naman po. Madam Chair. At yung computation niyo po rin sa na nandyan, yung 800 plus, nakasagad po yan sa 64 teams o yung nag-adjust lang kayo dun sa base dun sa mga huling sumali. Bali yung kung dito po sa pondo namin, ang position mo 35. Sa mga last day po sumali. Sa last Sa sumali. last po sumali. Kasi napansin ko, yung mga SK ngayon, active talaga sila. Kaya, maaaring baka yung budget na yan, kung hindi na-compute sa 64 teams, at kung 64 teams yung sasali, baka kulangin. Ngayon, ang tanong ko, paano yung gagawin natin dito sa Sangguniang Bayan? Kung siyempre, hindi naman pwedeng mag-aabono yung mga tao, no? Di siyempre, siguro naman, a-aprobahan natin na madagdagan yung budget. Siyempre, hindi naman pwedeng sila yung mag-aabono. Kasi yung computation kasi nila, base lang dun sa huling sumali. Paano kapag sumali yung 64? Ang sumali kasi pinakamarami 48, 43. Paano pag sumali yung 64? Kasi napansin ko lahat ng SK ngayon active. Talagang baka kulangin yung budget ninyo kung saan naman. Kasi hindi nakakompute sa 64 yan. Sa 43 lang siya nakasagad. Kaya kung sakali, mag-aabono, hindi naman pwede yun. Kaya dito sa Sangguniang Bayan, yung approval ng karagdagang budget. Yun din po, ang balak na lang po namin kapag po sumobra talaga ay hihingi po kami ng approval sa inyo on the augmentation po ng additional. Pagkulang po. Pero kung kung tanong ko, kung hindi ako nag-order na mga sports fest, nagkaroon po ba, kung alam niyo po kasi hindi pa po yun nakaulan, nagkaroon po kayo ng pagkakaroon? Wala po. Opo. Yung base po sa kanila po sa aming opisina. Kaya lang naman po tayo nag-aabono ngayon kasi po nagkaroon po yata ng clamor ng interagency na naaprubahan po. Dahil po sa interagency, nahugot po yung ibang pondo para sa interbarangay. Ito po, kasi 1 million talaga yung nakaalat, naging 800 plus po kasi nahugot doon sa interagency. Opo, bali nagkaroon tayo ng dalawang liga yun. Yung una yung civil service, tapos sumunod nun, yung nagkaroon tayo ng interagency. Kaya maaari nga yung pondo ron na hugot. Yung pondo sa interbarangay. Ako lang Sports. 15,000 na dapat price. 7,000 na lang. Champion tayo, 7,000 na. Ayun po talaga yung Kaya maaaring kulangin nga talaga. Meron pa po clarification sa outcome.
Ma'am Lala, in fairness naman po sa inyo, kakaupo nyo lang po, no? Pero hindi po ba dapat nung i-AAP tayo at ng budget, kinonsider natin na ito pala yung plano? Total, dapat naman po foresee naman. Ewan ko lang po nung nadatnan nyo po na ito na lang dahil tapos na po ata yung dalawang paligan nung umupo po kayo. Pero sana po na calculate din natin, although sabi nga ni Consal Oyo, dahil maximum po kasi dati 43 teams at ngayon natin nakikita na susobra. Sana wag na po natin paabutin doon sa nag-aabono kasi meron naman pong budget na ibibigay yung Sangguniang Bayan. Ito naman po ay taon-taon natin ginagawa. Mas maganda pa nga po yung mas naging active yung mga Sangguniang Kabataan natin kasi ito lang din po yung pagkakataon nila upang katulad po nung nakaraang intertown basketball tournament natin. Ito po yung unang hakbang papunta po doon na makarating sila doon. So ito po hindi lang po para sa esports, pati po sa kinabukasan ng mga bata. Kaya sigurado naman po kung ano po yung hilingin nyo, basta nasa tama po tayo, nasa tamang kapupuntahan po ng pondo, alam ko kung ibibigay po yan ng Sangguniang Bayan. Thank you po. Maraming salamat po mga niya. Mablala, yung kaya lang naman po kayo ipinatawag doon sa pondo. Hindi ko alam kung ano po yung naisip. Hindi yung iba. Ano po, kung may naisip man kayong iba, ay hayaan nyo na po. Personal na po yun eh. Kaya huwag na po kayong makasali doon. Kaya namin pinatawag. Gusto ko lang din iklaro na yung nasa isip po natin, wala po kayong kinalaman. Tama po. Sapagkat sumusunod lang po kayo. Kung sino po yung sasabihin nila na iimbitahan. No choice po kayo. Kaya huwag po kayong mag-alala. Pagdating po sa bagay na, alam naman po namin. Ang mahalaga lang po, sa inyo po mismo ang gagaling na sa imbitasyon, hindi po talaga kayo hindi lang may gawa nun, kundi siguro nasa taas na hindi nyo pwede talaga nakakaya po. Ang point ko lang po dito kasi yung muna pong pondo kasi yung mga natanong nila natanong po kasi nila, medyo nag-alarman ng una. Ayaw ko po mali ako. Sabi nila, lilimitahan lang ang sasali sa interbarangay. Tama? Di ba? Nagkaroon ng ganong issue. Pero na-resolve naman kasi tinanong namin kay SK, sabi naman, nagbago. Kaya tuloy pa rin yung gustong sumali. Kung sa 64 barangay, kapos ang budget po natin na sinasabi nyo. Kaya dapat yan, na-identify na natin kasi nga, sabi nga ni Coach Carlo, taon-taon po ito na ginagawa. Dapat, nakatala na po talaga yung gastos natin sa 64 barangay para sa paliga. Pera po yung ibang pa-tournament na anumang sports na gagawin po ninyo. Ibig sabihin, kung sa sport fairs po kasi, malamang hindi lang basketball ang gaganapin talaga. Akala ko, inter-barangay lang ng mga babayan ng bara-barangay. Kaya doon po na po. Pero ang inter-agency po, nakakon din po yan, budgeted din po yan. At dapat, doon din kinukuha, ibig sabihin dapat, dinadagdagan nyo na po, doon sa kwenta po. Halimbawa sa pag-aalat nyo ng pondo. Ay, para may plano po tayo, hindi yung, paano kung hindi ka namin payagan supplemental, hindi ka payagan ng punong bayan. Talaga magkakaroon po kayo ng at may masasaktan po tayong barangay na bakit gusto namin sumali, ayaw nyo kami pasalihin. Kaya iwasan po natin yung gano'n kasi sa bandang huli, kayo rin naman po maipit, hindi na maiintindihan ng mga barangay na hindi naman kayo may gusto kundi wala talagang pondo na nakaalaan po sa budget. Kaya naman namin na patawag po kayo para alamin din po kung ano po ba yung sitwasyon ng baliga, ilan po ba talaga yung ipinondo, sinagot ko mo kanina, at kailan ba mag-uumpisa, at kailan matatapos. Kasi kailangan may mga ano yan eh, may mga schedule talaga po na. Kailan po ba mag-uumpisa? Ang opening po natin August 10. Mag-e-end po siya ng July. Kailan nag-e-end siya? Palaro. November 30 daw po. Kaya ako tinatanong, mahalaga yan. Kaya kasi yung sa mga patasok din ng estudyante, huwag natin puro sports. Baka mami, hindi na mag-aaral yung mga bata. Puro basketball na gawin yan. Napakala din po kasi yan. Nagtataka nga ako, alam ko yan, sa summer league lang talaga ang inter-barangay minsan. Dapat ganun lang eh, ang alam ko. Ngayon, parang, dyan yan, mali yung pasok eh. Parang kung kailang pasukan, kasi lulugi na natatalo po tayo
tayo sa pondo yung Madam Karen. Alam niyo bakit? Ipapasok po nila ang sports. Pag may hindi naglaro, babayaran mo rin kasi nakakontrata kayo. Kaya, sayang yung pera na itatapon. Kumbaga, hindi nakatiming, hindi ko po kinuha sports ha. Hindi lang nakatiming. Maganda po yan para yung kabataan natin. Kaya lang, ang magiging problema niya, pag hindi naglaro, tapon ang pera ng bayan ng gimba na pwedeng may paglaanan pa sa sports. Yun yung tinitignan ko. Kaya, ba't ba biglang nagpaliga na ganyan ng gantong buwan? Ang August po kasi ay yung ito po yung month ng yung Congress, Youth Congress. So part po siya ng Youth Congress activities. Kasi yung wala po tayong i-present na yung mga activities kasi yung Local Youth Development Council po at saka si SK Federation, ito po yung inagrihan nila na activity as part of the Youth Congress. So umaano po siya, nagpo-fall po talaga siya ng August. Ito po yung pinaka-highlights ng activity ng kabataan dito sa Gimba as agreed by the LYDC at saka SK Federation. Kaya lang nga po, parang sabi ko nga, katulad niya pasukan, parang abala. Iba naman ang inter-barangay. Ito, sports fest, tingin mo naman, dapat talaga to piliin lang muna yung maglalaro kasi panahon na ng pasukan, panahon ng matrabaho. Hindi po siya Opo, pero may mga tayo papasok din ng ano po. Ibig sabihin, Saka sir, yung pong mga kasali doon ay mga yung iba po ay out of school youth o SY din po yung isang tinatarget. Nakalagay ito sa mga lalang. Apo. Kaya hindi naman natin masusunod. Alam mo na yung bata pag gusto mong laro, absent yan. Pero, andyan po yan eh. Ang inaano ko lang po, kailangan talaga may masusunod plano po tayo hinggil sa pagpapaliga. Iwalay po natin ang inter-barangay. Dapat po, nakatala na po, nagkaroon tayo ng isang buwan na talagang bakasyon. Doon paglaruin lahat. So next one po, sa budget naman po, sabi niyo nga, ba't naman po kayo mag-aguno ng SK? Tsaka Consi, para po magkaroon din po kayo ng overview dun sa pondo ng LYDO. Yun po mga programs at activities, PPAs po na ginagawa sa LYDO ay based po dun sa plan na ginawa ng Local Youth Development Council, which is ang nag-lead po doon ay ang ating SK President. So, kami naman po, technical assistance lang po kami from LYDO. Kung in-agree po nila na ito yung sa pagpa-planning po, medyo nag-negotiate na lang po kami sa dates. Kaya sir, ganun po yung nagiging yung nagiging outcome ng PPAs ng LYDO kasi based po ito sa plan ng Local Youth Development Council headed by the SK President. So kami po, medyo nakikipag-negotiate lang po tayo sa munisipyo dahil meron tayong pondo. Pero sila po yung merong say din doon sa plan. Kasi po yun po yung sinusunod natin dahil under din po ang LYD sa National Youth Commission. Sinasubmit po natin yung mga plano nila doon sa National Youth Commission. Si National Youth Commission naman po, sinecheck na po sa atin through DILG kung yung mga plano ba ng LYDC ay nai-implement ng LGU po ng municipio. Ibig sabihin, hintayin muna may utos doon kung ano yung memo nila. Hindi naman po. Kung ano po yung nandun sa plan ng Local Youth Development Council, sinasubmit po natin yun. Pati dito doon pa lang dapat maayos na. Kaya po kung titignan natin yung budget natin, meron pong dalawang category yun, LYDO budget, tapos sa baba po niya, Local Youth Development Council na mga PPAs po. So, saan po hinugot yun? Hinugot po yung mga LYDC PPAs from dun sa pinag-agrihan po nung committee. May po siya, parang independent committee. Tayo lang po yung nag-ensure na bilang LGU, tayo ay magpopondo sa kaya ng budget ng LGU, yung mga pinano po ng LYDC. Kami naman pong LYDO po, talagang purely po, ang trabaho po namin ay to ensure na yung mga plans na yun ay na-i-implement po at kami po ay nagbibigay ng technical assistance doon sa mga plans po ng LYDC. Ibig sabihin, kanina parang sa daming sinabi mo kanina, sinagot mo naman lahat nun. Parang hindi ko naririnig na naipag-ugnayan ba sa yung SK President? Ay, lagi po. Ang aming meeting po. Yung lagi ang
nababanggit mo? Ay, hindi po. Kasi po si Ang chairman po ng sports, si Sir Angelo. Opo, kaya nahihilo po ako eh. Bakit? Michelle Oyo, lagi mo sinasabi kanina. Hindi, close po kami. Lalo ka dahil sa experience niya. Kaya po naman ako nabahala kasi nabasa ko sa GC na may problema doon sa GC natin, yung GC Rendon. Kaya doon magkaka-problema nga ako. Tumatawag si Ate Nala, sabi ko. Tumatawag siya, hindi ko nasagot. Tapos saka ako nabasa yung sa GC na may problema. Kaya tumawag ako kay Ate Nala tungkol doon sa problema sa budget. Yun. Niliwanag ko lang. Akala ko kayong dalawa lang nag-uusap. Nung pala, humihingi ka lang ng concern sa kanya kung paano yung gagawin sa pagka-check natin. Akala ko tuloy, siya yung gumawa ng... Kaya, at least, maganda po kasi sapagkat siya nung una kasi, wala na talagang SK ang mayawak sa committee niya po kasi talaga. Ano po? Kaya, na-hype na niya. Sabi naman po kasi, niliwanag lang namin kasi yun yung isang problema. Kaya namin pinatawag na, una nga, akala namin nagkaroon ng problema tungkol doon sa pagsali. Pangalawa, ito pong naging quiz. Pero hindi naman dapat nalahayan ito dito kasi hindi naman lumabas na ano to eh. Hindi naman yun ito naman agad eh, hawak lang agad eh. Kaya sa amin po, alam naman po, nilinis ko lang din. Mahirap din kasi mamaya kayo po ituro nito. At least, personally po ninyo, may depensa nyo rin yung sarili nyo. At nalaman ko rin po na sabi nyo, sumusunod lang po kayo. Yun lang po madam yan para baka lalo nga dyan. Meron yata tayo tulog yan. Ano po ba kayo? Lord Bill o... Madam Chair, last na po. Ma'am Lala, total aabutin naman po ito ng November. So baka by after 2 months siguro matatansya na natin kung mag-aabono o hindi. Unless po kung tatawagin ninyo na sponsorship po ninyo kasi parang sa akin po hindi ko naman nilalahat. Parang pakiramdam po kasi parang may pagkukulang kami kapag tinatawag na may mag-aabono sa paliga po ng bayan ng Giban. Kaya po makakaasa po kayo, hintayin po namin kapag natansya nyo na po na kulang talaga. At handa pong tumulong ang sanggol ng bayan at si Konsyang Oyo. Yun lang po, Madam Chair. Ma'am Lala, for clarification lang po, nakaputo-puto rin kanina. Yung sinasabi natin na baka umabot sa 64 teams, ito po ba ay 64 teams total ng basketball, volleyball, junior, senior o 64 barangays na may entry ng bawat sports? Kung halimbawa po talagang sumali po sila, bawat ano po, category like basketball, junior, senior, 64 po kung yung maximum na po yun ano. Pag tennis din po, ganun din po. So 64 barangays with multiple entries? Yes po. So hindi nga po kakayanin po. Hindi na po talaga kaya yung concept. Yun nga po, yun na lang yung mga sinabi po ng mga kasamahan natin. Paki-note na lang po at compares naman po sa inyo na biglaan po kayo pinatawag, nasagot niyo po lahat at nakikita po namin na ginagampanan po ninyo yung inyong bagong posisyon bilang sa LYTO. Huwag po kayong mag-alala, kakampi niyo po ang Sangguniang Bayan. Tandaan niyo po na mahal po ng Sangguniang Bayan ang kabataang Limbayan. Thank you po. Mahal po kayo ng bayan ng Giban. Ay! Nagkalas po. Bago po kayo magpaliga, kasi pagkasos tayo, alam niyo po ba yung court binabahayan, kailangan buo tayo pasuot mo doon sa mga kasi dapat ma-actionan po natin yan. Yung pong concern sa ano po natin dito sa ating gym, nasabi na po sa engineering office po. Kaya lang, may mga ano na lang po, kapag halimbawa po talaga hindi siya pwedeng magamit kasi talagang pabaha daw po, i-reschedule po talaga. Kasi hindi pa naman po yata functional yung sa Garampil, doon po sa gym ng Garampil. Hindi pa po. Madam, maraming salamat po sa pagpapaliwanag. Isipin nyo na po na ang Sangguniang Bayan ay nakasuporta lalo na sa programa ng LYDO at lagi niyo pong tatandaan, mahal po kayo ng Sangguniang Bayan, pati po ang programa rin. Pati po ang programa para po sa mga kabataan. Thank you po. Salamat po.
Madam Chair. Ate Lala, yung sa St. John na gym, may pagkakataon kaya na pwedeng mahiram yun na pansamantalang magamit habang tumatakbo yung paligan natin. Pwede bang may pagpaalam dun sa... Hindi, kung di pa na turnover. Ngayon, kasi kung pwede naman sumulat na pansamantalang baka pwedeng magamit, may pagkakataon ba tayo na makakagawa ng sulat na pansamantala natin gamitin? May pagkakataon kaya kung ma-approve? Sige po, explore na lang po namin kung pwede. Unang-una po kasi ang consideration natin, pwede ba safe pa siyang gamitin? So, i-check po nung engineer yun. Personally po, Ma'am Lara, personally pa kayo, ang isang construction na hindi pa tapos at na-turnover, wala pa munang kapangyarihan turnover. Kasi pag may nasira doon, sisingilin ng contractor. Kaya minsan hindi po. Kailangan malaman na lang po natin kung makatapos na yung kontrata nila. Hindi na natin kailangan sumulat sa kanila. Sila na may pagkukulang kung bakit hindi pa. Kahit halimbawa, may nakalagay na doon, start yung finish, yung turnover ng project. Doon nyo na lang alamin kung hanggang kailan talaga yung project nila. Kasi lahat naman yan meron talagang start, di ba? Una na yung umpisa ng construction, meron siya nakatakdang tapos na dapat. Kaya kahit na hindi niya pa, siguro yung turnover personally, maaaring may problema sila sa tax. Pero turnover na lubusan sa munisipyo. At saka ano pa na po, ang concern pa pala po namin, kung halimbawa, pwede na po natin hiramin yun, hindi po siya sa ready yung facility. Like for example, magkakabit pa po tayo nung sa basketball, yung mga board, yung mga ganun po. Para hindi pa po, sa ngayon po, yung nakapondo po natin para sa supplies, hindi po kakayanin yung pag-set up doon. Yun lang po naging problema natin po. Alamin mo na lang, paalamin na lang. Paalamin na lang po na istatus mo na. Opo, saka kung kaya po, baka po. Meron pa pong concerns and clarifications. Wala na po. Pwede naman na check busy mo. Wala and po, thank you so much kayo. Pwede siya kayo biglahan na yung nakapunta kayo para po explain po sa akin. Thank you so much, Ma'am Lala. Ma'am Lala, baka namin kayo. Ma'am Lala, mahal po namin kayo. Mahal po namin kayo. Pupunan po yung bago magano. Guys, kapag dumating na yung QS ng flight mo, niligaw ko kayo. Dapat may course kayo. Ano? Sabi ko kayo. Pagkameron pa. Kapag tayo, dumating sa pwede po ba natin ipatawag ang custodian po natin ng mga yung may hawak ng property custodian. Gusto ko lang po kasi tanungin nakikita ko po kasi yung mga sasakyan po ng ating munisipyo. Yung iba po wala kasi nakalagay na bayan ng Ligba. Para fairness naman po sa ating kababayan. Alam po nila kung ano yung mga pinagbibili ng ating bayan. At hindi dapat magamit kung saan lang po. Sa susunod na session, wala po yata tayong session. Rose, sana. Basta sa session na lang po na. Kasi yung bot, red plate naman siya, red plate. Kaya lang, ang pagkakaalam ko may batas na nagsasabi na ang service po naman dapat lagyan ng at nakalagay pa nga hindi po dapat yung tinted na tinted eh. Pero malaman lang po natin, baka may dahilan naman po siya. Wala. Meron po other mothers kung wala. Madam Chair, gusto ko pong paimbitahan para sa committee hearing si MPDO at saka si PO, August 5. Yan po yung bakante namin dalawa ni Consul Carlo po, Madam Chair.
Si budget din daw po. Committee. Committee hearing po. August 5, 9 a.m. Thank you po, Madam Chair. Ay, hapon na lang. Baka monthly yan. 2 p.m. na lang. 2 p.m. na lang po kasi. 2 p.m. August 5. Committee hearing. Tapos pabigyan na rin sila ng advance copy ng draft ordinance. Yun lang po, Madam Chair. Chair, wala na po tatanungin sa ating agenda. Kung kaya po natin tapusin ang ating regular session.